What up mga kahigang? Madami na tayong smartwatch na na-review dito sa channel natin na iba't iba yung mga price range. Pero itong i-unbox natin ngayon, ito yung pinaka-affordable so far. Kaya kung gusto mo na smartwatch na mukhang Apple Watch, pero syempre at the same time gusto mo din makatipid, baka para sa itong i-unbox natin ngayon. Ito ang Callme P71 Smartwatch. Makukuha nyo lang to for only 799 pesos. Pero sa Lazada, nasa 568 pesos ngayon. Ayan o. Kaya ilalagay ko na lang yung link sa pin comment o description sa baba. Nag-iba na yung packaging ng Callme, oh. Dati yung mga in-unbox natin, puro white eh. Bali mga kaigang, yung nandito pala sa atin is black. Pero available dito sa color na purple, blue, tsaka gold. Okay mga kaigang, i-unbox na natin tong Callme P71. Okay. Whoop! Slide lang natin. Yun! Nandito na kagad yung Callme P71. Tapos, nandito yung magnetic charging cable. Ayan. Tapos, Paperworks. Tabi muna natin to. Whoop! Yun. Kung titingnan natin, para talagang Apple Watch, lalo na dun sa placement ng dial niya. Tapos dito sa likod, yung charging pin tsaka sensor. So, unang tingin talaga, mapagkakamalan mong Apple Watch eh. Oh. So mga kaigang, yung build quality nitong Callme P71, hard plastic. Napaka-solid sa presyo niya. Ayan, no? Tapos, nandito yung dial. Ayan. Kung mapapansin nyo yung placement ng dial niya, medyo nasa taas, parang sa Apple Watch. Tapos, nandito yung microphone. Tapos, sa side yung speaker. Yan. Tapos, dito sa likod, yung charging pin at yung sensors. Tapos, yung strap niya, yan, 20mm. Napaka-flexible. Ngayon, kung gusto nyo palitan na strap, any 20mm, pwede dito sa Callme P71. Tapos, i-charge nyo lang to ng 2 hours. Kaya nang tumagal for 5 to 7 days. Okay, mga kahigang, iwan na natin to. Press lang natin tong dial sa side. Okay, nag-vibrate. Okay, yun na yun. Wala nang logo or loading or pairing. Okay, nandito na nga tayo, no? Okay, sobrang bilis mga kaigang. Nandito kagad tayo. So mga kaigang, meron tong IPS LCD na screen, no? Okay, pakita natin sa camera sa taas. Ganda ng watch face nyo. Mukhang mamahalin kahit napaka-affordable. Kita nyo naman, no? Kung gusto nyo palitan ng watch face, hold nyo lang tong screen. Ayan. Boom! Okay, tingnan natin yung iba. Uy, ganda rin to. Nice! Ganda. Tapos pag nag-swipe up ka naman yan, makikita mo dito yung mga notifications. Tapos pag nag-swipe down ka naman, yan yung quick menu. Dito sa quick menu, makikita nyo yung do not disturb, raise to wake na option, power on and off, settings, Bluetooth calling, tsaka yung brightness. Una ko napansin sa interface niya, napaka-smooth para sa presyo niya. Ayan, oh. Walang kalaglag. Napaka-smooth. Kita nyo naman, oh. Nice. Oh, ang smooth. Okay, mag-swipe left tayo. Tingnan natin yung makikita natin. Yan, yung Bluetooth calling. Napaka-smooth talaga, oh. Okay, yung activity tracker. Voice assistant. Sleep tracker. Yung heart rate tracker. Blood oxygen. Okay, yung weather. Okay, pwede ka mag-add dito. Yan, telephone, today's data. Yan, pwede ka mag-customize dito, no, sa mga apps. Tapos pag nag-swipe right ka naman yan, makikita mo na dito yung main menu. Dito sa main menu, makikita nyo dito yung sports. Okay, tap nga natin. Yan, makikita nyo dito yung mga iba't ibang klaseng workout. Walking, running, cycling, hiking, spinning bike, rope, skipping. Okay, lahat na ng mga common na workout nandito na. Pati basketball, volleyball, badminton, aerobics. Ayan, napakadami. Tapos, back to main menu tayo. So, dito yung sport record, today's data. Yan, telephone, yung Bluetooth calling, voice assistant, heart rate, sleep, SpO2, ito yung blood oxygen. Tapos, meron din siyang BP. Yan, tatry natin. Meron din BP. Tapos, Zen mode. Ito yung sa breathing exercise, alarm, weather, flashlight. Yan, magpa-flash yung screen ng white para maliwanag. Tapos timer, stopwatch, calculator, meron din calculator, remote camera, tsaka game. Okay, check nga natin tong game. Anong game malalaro natin dito? Whack-a-mole. Yan, ano bang mga tawag dyan? Di ko alam. Para sa arcade. Tapos meron dito message,
Yan, yung mga notifications. Music, yan, music Bluetooth control. Female health, tsaka yung setting. So, yung default view ng main menu niya is naka-list view. Pero syempre, gusto natin yung parang sa Apple Watch eh. So, pwede nyo palitan yung itsura na ito. Punta kayo dito sa setting, preferences, theme, yan, tap nyo lang. So, dito makikita nyo yung iba't ibang option ng main menu. Okay, try natin isa-isa. Ooh, nice! Ganda ng effect. Panalo. Ang smooth talaga ng interface niya, oh. Hindi man lang naglalag yung animation, you know? Ooh, okay, check pa natin yung isa. Uy, okay din to, oh. Ganda, oh. Ang smooth. Ito yun naman, oh, ang smooth. Okay, pili pa tayo. Sa mga nakakaalam sa Windows Phone, alam na alam to. You know, parang Windows Phone yung interface niya. Okay mga kahigang, itong next para na siyang Apple Watch talaga, no? Okay, tap natin to. Let's go! Parang Apple Watch. Dito nyo naman kung gaano ka-smooth tong Call Me P71. Tingnan nyo, hindi naglalag. Gagaya sa mga ibang smartwatch na ganito yung presyo. You know, gundo. Look at that. Okay mga kahigang, check naman natin yung app niya. Yung PubuWear. Available to sa iOS at Android. Dito sa PubuWear app, tap nyo lang tong watch icon. Tapos, ibabind natin yung Call Me P71. Pero make sure naka-on yung Bluetooth at location nyo. Okay? Tap natin. Bind now. Searching for device. Yan. P71. Nakikita na, no? Connect. Okay. Tapos, may makikita ka dito. Bluetooth pairing request. Pair. Tapos, contact sharing. Okay. Authorize. So, ganun lang mga kaigang. Sobrang basic. Sobrang dali. Yan. Makikita na kagad natin yung Call Me P71 dito. Oh. Naka-pair na. So, pag tinap nyo yung home dito, yan. Makikita nyo activity, heart rate, sleep, exercise record, blood pressure, blood oxygen. Yan, makikita nyo lahat. Tapos dito sa pangalawang tab, yan, makikita nyo yung running record. Yan, pwede na kayo mag-start ng workout nyo dito pag press nyo itong start. Tapos dito, sa watch, yun yung nakita natin kanina, no? Okay, dito sa watch face market, pwede kayo mag-download ng mga watch face dito, no? Pili lang kayo dyan, marami. Tapos yan, yung custom watch face. Dito sa custom watch face yan, pwede kayo mag-customize dito, no? Tap natin. Yan, pwede nyo baguhin yung display information. Kung gusto nyo makita steps, calories, yan, weather, heart rate. Kung gusto nyo baguhin yung kulay ng time, yan, pwede din. Or kung gusto nyo baguhin yung wallpaper, pwede. Okay, take a picture. Try natin. Okay, gawin natin watch face yung mukha natin, no? You know, yun yung pinakamasayang watch face na makikita nyo. Look at that! Tapos yan, call reminder, Bluetooth calling, message notification, yung mga app notification nyo. Tapos quick contacts, alarm clock. Ito, shutter, yung remote shutter. Pwede mong gamitin tong Call Me P71 as remote shutter. Tapos DND mode, find device, unit format. Dito sa additional settings yan, makikita nyo quick view, reminder mode, health monitoring. Kung gusto mo all day yung heart rate measurement, pwede mo iset yung all day heart rate measurement. Nakalagay dito, monitor once every 5 minutes. So yun yung interval niya, no? So on natin yan. Pero syempre pag naka-on lahat to, mag-expect kayo ng less battery life. Tapos dito sa system settings, makikita nyo dito yung device on-screen time. So dito ka lang sa app pwede magpalit ng on-screen time. Dito sa Call Me P71, wala kang makikitang option para palitan yun. Okay, tapos pag mag-back tayo, yan, punta naman tayo dito sa profile natin. Yan, makikita nyo yung profile natin. Tapos pwede nyo i-connect yung Google Fit dito sa PubuWear app. So yun lang mga kahigang, napakadali lang gamitin ang app niya. Try na natin yung Bluetooth calling kasi isa to sa mga essential features itong Call Me P71. Okay, try natin tawagan tong Nokia phone natin. Okay, punta tayo dito sa Call Me P71. Okay, tapos dito sa Call Me P71, mag-swipe down lang tayo. Tapos tap natin yung telephone icon. Yan, para mag-on yung Bluetooth calling. Okay, punta na tayo doon sa telephone. Yan. Tapos dial natin tong Nokia phone natin. Hintayin lang natin. Ayun, nagre-ring na, oh. Okay, sagutin natin para matest natin yung mic quality nitong Call Me P71. Mic check, mic check. Call Me P71. Mic check. 1, 2, 3. Mic check. Call Me P71. Okay mga kaigan, try na natin isuot tong Call Me P71. Okay. Yun, nice. Bagay na bagay sa shirt natin na black. Ooh, you know, parang Apple Watch talaga, oh, kasi yung dial niya nandun sa may taas. Mapagkakama ng Apple Watch. At that, kita nyo,
Wow! Bagay na bagay sa shirt natin. Since suot na natin tong Call Me P71, try na natin yung heart rate tracker niya, no? Okay, punta lang tayo dito sa heart rate tracker niya. Yun, may mapipil kang vibration. Hintayin lang natin. Ayun, nag-vibrate ulit. So, nakalagay dito, 66 beats per minute. Okay, try naman natin yung blood oxygen. Okay, tap lang natin. Yun, nag-vibrate din, no? Nag-measure na siya. So, yun, nag-vibrate na. Pagtapos na siya, no? Nakalagay dito, 99%. Okay? So, try din natin yung blood pressure niya, no? Ayun, yung BP. Okay, tap natin. Okay, may countdown. Hintayin lang natin, mga kahigang. So, yun, nag-vibrate na siya. Nakalagay dito, 118/78. So, pagdating dito sa blood pressure, wag yung mag-expect na accurate yung reading nito, no? Kasi yung mga smartwatch na ganito yung price range, nagbe-base lang yung BP nila dun sa result ng heart rate mo. Kaya kung gusto mo malaman yung BP mo, gumamit ka ng BP monitor or pumunta ka sa clinic or sa hospital. Siyempre, iba pa rin yung mga sensors sa mga smartwatch na nasa 2,000 pesos pataas. So dito parang reference mo lang, lalong-lalo na sa blood pressure. Pero okay lang naman, lalong-lalo na kung naghahanap ka ng smartwatch na may basic functionalities. Katulad ng IP68 water resistance, steps, calories tracker, app notification, Bluetooth calling, heart rate, at blood oxygen tracking. Kaya sobrang sulit na nitong Call Me P71. Napaka-lightweight at literal na magaan sa bulsa kasi makukuha mo lang to for only 500 plus pesos. Kaya kayo mga kahigang, anong masasabi nyo dito sa Call Me P71? Comment down below!